Magandang gabi ho sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. At welcome po sa ating ikapitong simbang gabi. Sino ho ba dito ang nakakompleto ng ating simbang so far? Nakapito. Uy, marami, no? So maraming salamat ho sa inyong pasensya. Maraming salamat sa inyong pagtatyaga. Gabi-gabi, nagsisimba. Maraming salamat sa inyong magandang halimbawa ng pananampalataya. Hari nawa, itong ating simbang gabi, alay natin sa mahal na Birheng Maria, ay lalong magpalalim at magpatibay ng ating pananampalataya at ng pananampalataya ng ating pamilya at mga mahal sa buhay. Tulungan nawa tayo ng mahal na Birhen sa kanyang pananalangin. At tulungan nawa niya tayong makapagdiwang ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon ng may kagalakan at kapayapaan. Ang ebanghelyo po natin para sa gabing ito ay itong karugtong ng ebanghelyo natin kahapon. Natatandaan pa ba ninyo yung ebanghelyo kahapon? Sinong nakakatanda? Nako, nakalimutan agad, no? Ang ebanghelyo natin kahapon ay tungkol sa pagdalaw ng mahal na Birheng Maria kay Elizabeth. At nung dinalaw ng mahal na Birhen, kanyang pinsan na si Elizabeth, noon nagdadalang tao, 9 na buwan na sa kanyang pagbubuntis. Si Maria naman ay nagdadalang tao din sa ating Panginoong Jesucristo. Daladala ng mahal na Birhen ang presensya ni Jesus, at ang presensya ni Jesus ang nagbigay ng kagalakan kay Elizabeth, kay Maria, at kay Juan Bautista, na kahit na nasa sinapupunan ay naggagalaw sa tuwa. Patuloy po sa ebanghelyo natin para sa araw na ito, itong tema ng kagalakan, tema ng papuri, dahil sa magagandang bagay, kamangha-manghang mga bagay na ginawa ng Panginoon, mga bagay na magliligtas sa kanyang bayan. Kaya puspos ng kagalakan, si Maria ay napadasal ng isang awit ng papuri. Ang tawag po natin, Magnificat. At yan po ang ebanghelyo natin ngayon, Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, sabi ng mahal na Birhen, nagagalak ang aking espiritu dahil sa aking tagapagligtas. Pag nilayan ho natin itong Magnificat at nawa maisaloob natin ang diwa ng mahal na Birheng Maria sa kanyang awit ng papuri. Una, ang Magnificat ay awit ng papuri ng mga mapagpakumbaba, ng mga aba, yung mga wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Bakit? Dahil itong mga mapagpakumbaba, yung mga taong wala nang inaasahan kundi ang Diyos, ang ayon sa Magnificat ay itatampok ng Diyos, itataas ng Diyos. Ganyan ho ang ginawa ng Panginoon sa mahal na Birhen. Ang mahal na Birhen ay hamak na dalaga doon sa malayong bayan ng Nazaret. Pero itong abang dalaga na ito, pinili ng Diyos para maging ina ng kanyang bugtong na anak. Makikita natin sa mahal na Birhen kung paano kinalulugdan ng Diyos ang mga mapagpakumbaba, ang mga umaasa sa Kanya, at kung paano niya inililigtas at itinataas ang mga mapagpakumbaba. Ito rin pong Magnificat, hindi lamang awit ng mga aba, ito rin po ay babala sa mga mapagmataas. Ayon sa Magnificat, kung itinataas ng Diyos ang mga mabababa, ano naman daw ang gagawin niya sa mga nagmamataas? Ibabagsak. Ibabagsak niya ang mga hari sa kanilang mga trono. Ipapangalat niya ang mga palalo ang isipan.
habang itinatampok niya ang mga aba at ang mga umaasa sa Kanya. Yan po ang unang aral, mga minamahal na kapatid. Ang Kapaskuhan ay tungkol sa pagpapakumbaba. Ang Pasko ay tungkol sa kapakumbabaan ng Diyos. Bagamat Diyos, siya'y nagkatawang tao. At sa kanyang pagkakatawang tao, pinili niya ang pinakaabang paraan. Hindi siya ipinanganak sa palasyo o sa magandang lugar, siya ipinanganak sa sabsaban dahil walang lugar para sa Kanya. Tunghayan natin itong kababaang loob ni Maria. Tunghayan natin itong pamamaraan ng Diyos ng kababaan. At sana ito humamon sa ating kayabangan at pagmamataas. Ang mahal na Birhen, halimbawa ng pagpapakumbaba. Ang Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan niya, ang piniling daan ay kapakumbabaan. Kung ganito ang Panginoon, dapat tayong mga nananampalataya sa Kanya ay nagpapakumbaba rin. Umaasa rin sa Kanya ng may pagtitiwala at kababaang loob. Minsan nakalulungkot kung tayong mga Kristiyano naniniwala sa Pasko ay nagmamataas. Nagmamataas. Palalo ang isipan o nagmamayabang. Maraming mga ugnayan sa pamilya man o sa mga magkakaibigan ang nasisira dahil sa kayabangan at pagmamataas. Ngayong Pasko, sana piliin natin ang landas na pinili ng mahal na Birhen. Sana piliin natin ang landas na pinili ng Diyos. The way of humility. Hindi itinataas ang sarili, kundi hinahayaang Diyos ang magtaas sa atin. Hindi na ho natin kailangang buhat ng sariling bangko. Ang kailangan natin magpakumbaba at hintayin natin na Diyos ang magtaas sa atin. Hintayin natin na ang Diyos ang magtampok sa atin. Sabi ho sa Beatitudes, mapalad ang mga wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat nasa kanila ang kaharian ng Diyos. Pagpapakumbaba, ibig sabihin, ang ating buong pag-asa ay nasa Diyos. At kung ang ating buong pag-asa ay nasa Diyos, hindi tayo magkukulang, hindi tayo mapahamak. Kung ang ating buong pag-asa ay nasa Diyos, lagi nating mararanasan ang pagliligtas ng Diyos sa atin. So yun po ang unang aral mula sa Magnificat. Ang mga nagpapakababa, itataas ng Diyos. Ang nagmamataas ay ibababa ng Diyos. Nasa atin na ang pagpili. Anong landas ang pipiliin natin? Landas ng pagpapakababa o landas ng pagmamataas? Ikalawa, itong Magnificat ay tungkol sa pagkilala, sa pagkilos ng Diyos sa buhay ni Maria. Nakita ng malinaw ng mahal na Birhen kung paano ang Diyos ay gumagawa ng mga kahangahangang bagay sa kanyang buhay. Nakita niya na bagamat siya'y walang asawa, hindi pa sila nagsasama ni Jose, nakita niya dumating sa kanyang anghel. Ipinaliwanag na sa kabila ng kanyang kababaan, siya'y magiging ina ng Diyos. Nakita niya ginawa ng Diyos sa kanyang pinsan si Elizabeth. Bagamat baog at matanda na, pinagpala pa rin ng Diyos, binigyan ng anak si Juan Bautista.
Nakita niya kung paanong inililigtas ng Diyos ang kanyang bayan, ang mga nagtitiwala sa Kanya. Mary was well aware of how God works in her life. She sees the wonderful actions of God in her life. Sana matularan din po natin yan sa mahal na Birhen. Sana pag tiningnan natin yung ating buhay, hindi lang natin makita puro problema o puro suliranin o puro mga negatibong bagay. Sana pag tiningnan natin ang ating buhay sa ating mga karanasan, sana makita rin natin kung paano kumikilos ang Diyos. Kung paanong sa kabila ng lahat, ang magandang plano ng Diyos ang namamayani. At kung paanong hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Pag magbabagong taon, pag magtatapos ang taon, sasabi natin, uso daw yung New Year's resolution. Di ho ba? Anong ginagawa pag New Year's resolution? Titingnan natin yung ating buhay. Gagawa tayo ng self-inventory. Ano bang nangyari sa akin sa taong ito? Ano bang mga karanasan ko ngayong taong ito? Ano bang mga aral ang natutunan ko? Sana isang paraan ng self-inventory bago matapos itong 2023. Sana tanungin natin ang ating sarili, paano ko nakita ang pagkilos ng Diyos sa aking buhay? Ang aking mga karanasan ay hindi ko lamang pagkilos. Ang mga nangyari sa aking buhay ay hindi lamang nagkataon. Sa bawat yugto ng ating buhay, kumikilos ang Diyos at inililigtas tayo ng Diyos sa Kanyang pagkilos. Kaya lang kung minsan hindi ho natin nakikita, mas madali hong makita yung negative, mas madaling makita yung problema, mas madaling makita yung suliranin, mas madaling makita yung sakit o kabiguan. Minsan ang hirap makita yung aral na natutunan sa kabila ng mga pagsubok. Minsan ang hirap makita na kahit may pagsubok, nalampasan ito. Minsan mas mahirap makita na kahit na masakit, mayroon akong natutunan at ako'y naging mas mabuting tao kaysa noong nakaraan. Ang ikalawang aral ho, hanapin natin, pagnilayan natin ang ating buhay at tingnan natin paano kumikilos ang Diyos sa aking buhay, sa buhay ng aking pamilya, sa aking mga ugnayan, sa aking hanap buhay, sa aking adhikain araw-araw. Paano kumikilos ang Diyos at paano niya ako inililigtas sa Kanyang mga pagkilos. Let us imitate the awareness of Mary of God's active role in her life. Let us imitate the awareness of Mary as she sees that God is present, working in her life. Anong pangalan ang ibinigay ng anghel sa Panginoong Jesucristo? Sabi siya'y tatawaging Emmanuel. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Sinasamahan tayo ng Diyos sa bawat yugto ng buhay. Aktibo siya sa ating buhay. Lahat ng nangyayari sa atin, matatagpuan ang Kanyang grasya, ang Kanyang pagtataguyod. So yun ho ang ikalawa. Panghuli, baka inaantok na kayo, panghuli, kapag nakita natin ang Diyos itinataas ang mga aba, kapag nakita natin na ang Diyos ay kumikilos sa aking buhay, sana magdulot ito ng papuri at pasasalamat. When we see that God raises the poor, when we see that God is working in our lives,
Hopefully, this will lead us to praise Him. Ito pong awit ng Mahal na Birhen ay awit ng papuri. Pasasalamat sa Diyos. Pinupuri kita, Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa iyo, O Diyos na aking tagapagligtas, dahil sa mga magagandang bagay na ginawa mo sa aking buhay. Kahit ako'y mababa, ako'y iyong itinataguyod at itinataas. Ito ho ay awit ng papuri. Sino ho ang makakapagpapuri sa Diyos? Yung mapagpakumbaba. Yung mayabang, hindi yan makakapagpapuri. Ang pupurihin lang ng mayabang ay ang kanyang sarili. Ang galing ko talaga. Ako ang pinakagwapo. Ako ang pinakamaganda. Ako ang pinakamagaling. Pero pag mapagpakumbaba, nakikita niya na ito'y hindi kanya, kundi gawa ng Diyos. Kaya ang mapagpakumbaba, ang makapagpapapuri sa Diyos. Sana bago po matapos itong 2023, sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, tayo ay makapagpapuri sa Diyos. Makita natin na ang lahat ng magagandang bagay na mayroon tayo ay galing sa Kanya at mapapurihan natin at mapasalamatan natin Siya, hindi lang sa salita, kundi sa pamamagitan ng ating buhay na ayon sa Kanyang kalooban. Praise. To praise God means to recognize His work in our lives. Minsan ito ho ang nakakalimutan natin. Masyado ho tayo kung minsan, lalo na sa panahon natin ngayon, masyado malakas yung temptation ng egoism, ng narcissism, na ibida ang sarili. No, ang lakas ho ng temptation na yan. Kaya ang hirap magpuri sa Diyos. Dahil ang iniisip natin, ako naman ang may gawa niyan. Pero ang totoo, kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Ang marapat na tugon natin sa kagandahang loob ng Diyos ay papuri at pasasalamat. So ikatlong punto ng pagninilay, pag tiningnan natin ang ating buhay, ano ang mga bagay na gusto kong ipagpasalamat sa Diyos? Mga bagay dahil dito, gusto kong magpuri sa Kanya. At gusto ko siyang paglingkuran sa isang buhay na kalugod-lugod sa Kanya. Kahit ho mga maliliit na mga biyaya, ipagpapuri natin sa Diyos. Biyaya ng buhay. Kita nyo, buhay pa tayo ngayon. Pwede namang hindi tayo buhay ngayon, pero buhay tayo ngayon. Malakas tayo ngayon. Nandito tayo ngayon nagtitipon para magdiwang ng misa. Nagagalak tayo sa Pasko. Lahat ng ito ay biyayang dapat nating ipagpapuri sa Diyos. Kaya mga minamahal na kapatid, ipagpatuloy po natin ang banal na misa. At hilingin natin sa tulong ng panalangin ng Mahal na Birhen, na tayo ay magkaroon ng kababaang loob, na makita natin kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay, at ito naway maghatid sa atin na magbigay puri at magbigay pasasalamat sa Panginoon na siyang pinagmumulan ng lahat ng mga magagandang bagay sa ating buhay. Tulungan nawa tayo ng panalangin ng Mahal na Birhen, akayin nawa niya tayo sa Belen upang maranasan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya sa pagkakatawang tao ng kanyang bugtong na anak. Amen.